Oras sa buong kapuluan, ganap ng 2 minuto, makalipas ang alas 11 ng gabi. RH Rapido Hataw Balita. Narito ang pinakahuling balita hanggang sa mga oras na ito. Tumaas ang datos ng mga insidente ng lab scam sa bansa noong 2023. Ayon sa PNP Anti-Cybercrime Group, tumaas sa 168 ang kaso ng lab scam sa bansa noong nakaraang taon mula sa 74 na kaso noong 2022. Batay sa cyber-related report na nilabas ng PNP-ACG, sa nakalipas na 3 taon, nasa 144 ang napaulat na lab scam cases noong 2021 na bumaba noong sunod na taon. Sa obserbasyon ng ACG, mula sa simpleng panggagancho ng pera sa target na biktima, nagbago na rin ang kanilang modus. Sabi ng ACG, idinadaan na rin ng mga kawatan ang panloloko sa pamagitan ng kunwari investment. Pero kapag nakapagbigay na ng pera, iti unti-unti nang maglalaho. Samantala, dumipensa po ang China sa mga banat sa kanila ukol sa cyber attacks. Ayon kay Chinese Foreign Ministry spokesperson Wang Weibin, sa katunayan silang araw ang major victim ng mga cyber attack. Mariin nilang kinundina ang mga wala umanong batayang akusasyon tungkol sa panghahak na ginagawa umano ng China. Naninindigan si Wang na kailanmay hindi pabor ang China sa mga cyber attack. Una rito, idiniklara ng Dutch Minister of Defense na ang mga Chinese ang nasa likod ng mga pag-atake sa kanilang Defense Department. Noong Lunes, inyulat din ng Department of Information and Communications Technology na napigilan na nila ang tangkang pag-atake ng Chinese hackers sa system ng Philippine Coast Guard at sa website ng Office of the President. Samantala, nagpasalamat si VP Sara Duterte sa tulong ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga Dabawenyong apektado ng mga kalamidad. Present si VP Sara sa pagbisita ni Pangulong Marcos Jr. sa Davao at pinangunahan ng pagbibigay ng tulong sa mga naapektuhan sa mga pagbaha at landslide sa rehiyon. Nagpaalala rin si VP Sara sa kanyang mga kababayan na laging maghanda sa mga sakuna upang alam ang mga dapat gawin at maiwasan ang mga trahedya. Mula sa DZRH News Center, ako naman Andy Verde. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Sa buong kapuluan, 5 minuto makalipas ang alas 12 ng hating gabi. RH Rapido Hataw Balita. Narito ang pinakahuling balita hanggang sa mga oras na ito. Tataas ang singil sa kuryente ngayong buwan ng Pebrero. Ayon sa Meralco, nasa 57 centavos kada kilowatt hour ang itataas ng bayarin sa kuryente. Nangangahulugan ito ng dagdag na 115 pesos na singil sa isang kabahayan na kumukonsumo ng 200 kilowatt hour, 172 pesos sa kada 300 kilowatt hour, 229 pesos sa kada 400 kilowatt hour, at 287 pesos naman kada 500 kilowatt hour. Paliwanag ng Meralco, bunsod ito ng tumataas na generation charge
at pagbabalik ng feed-in tariff allowance. Posibleng makaranas ng tagtuyot ang 24 na lalawigan sa bansa ngayong Pebrero dahil sa banta ng strong El Nino. Ayon sa Pag-asa, may 45% hanggang 50% tsansa na below normal ang mga pag-ulang mararanasan ngayong buwan sa malaking bahagi ng bansa maliban sa Bukidnon, Davao Region at Caraga. Samantala, ang mga lalawigan naman ng Batangas, Laguna, Masbate, Oriental Mindoro, Antique, Biliran ay makakaranas ng dry spell o 3 magkakasunod na buwan ng below normal rainfall condition. Pati na rin ang Capiz, Cebu, Eastern Visayas, Guimaras, Iloilo, Leyte, Negros Oriental, Samar, Lanao del Norte, Sulu at Tawi-Tawi. Simula ngayong araw, Pebrero 8, tatagal ng nasa 4 na buwan ang pagsasaayos ng Yuseco Bridge sa Maynila. Ayon sa DPWH-NCR, gagawin ng North Manila District Engineering Office ang malawakang rehabilitasyon sa Yuseco Bridge. Sasaklawin ng repair works ang 52 o 52 metrong haba ng tulay na aabot ng 145 araw. Inabisuhan naman ng DPWH-NCR ang publiko na humanap ng mga alternatibong ruta upang hindi maabala. Mula sa DCRH News Center, ako po naman, Andy Verde. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Ang 3 minuto, makalipas ang 1:00. RH Rapido Hataw Balita. Narito ang pinakahuling balita hanggang sa mga oras na ito. Inaasahan ng mga senador ang agarang pagpapatibay sa panukalang magdagdag ng 100 pesos sa minimum wage sa buong Pilipinas. Kasunod ito ng pagsalang ng Senate Bill number 2534 sa plenary kagabi sa unang pagkakataon. Ayon kay Senator Jingo Estrada, Chairman ng Senate Committee on Labor, kailangan ito dahil inflation at ang sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Kapag nais na batas, higit 4.2 milyong mga manggagawa mula sa pribadong sektor ang makikinabang. Pinag-aaralan ng Commission on Elections na ibalik ang pag-i-issue ng voters ID card bago matapos ang taon. Ayon kay COMELEC Chairperson George Garcia, ongoing na ang kanilang pagtalakay ukol dito dahil marami pa rin ang wala pang natatanggap na national ID. Plano ng COMELEC na unang mabigyan ng voters ID ang initial batch na mga overseas Filipino worker ngayong 2024. Matatandaang sinuspindi ang pag-i-issue ng voters ID noong December 2017 dahil sa rollout ng national ID na layong gawing single national ID system. Sa kaugnay na balita, nadagdag pa ang mga mall na maaaring puntahan para sa pagpaparehistro sa Commission on Election. Sa bisa ito ng pagpirma ng COMELEC ng Memorandum of Agreement sa ilang mga mall sa Pilipinas. Sa kabuuan, 170 malls na ang katuwang ng COMELEC para sa programang Register Anywhere kung saan maaaring magparehistro ang mga bagong botante. Maaari ding magpa-reactivate ng kanilang account, mag-transfer ng registration at mag-update ng personal na impormasyon sa nasabing programa.
Mag-uumpisa ang voters registration sa February 12 at matatapos ito sa September 30, 2024. Mula sa DZRH News Center, ako po si Andy Verde. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino.